1 Corinthians 14:40. Anong sabi diyan? Let all things be done decently and in order. Lahat ng bagay na gagawin natin ay decent at in order o nasa ayos. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove. Anong ibig sabihin reprove? Sumawata ka. Rebuke. Anong ibig sabihin rebuke? Sumuway ka. O sumaway ka. Sumuway. Sumaway. Wrong spelling. Exhort. Mangaral ka. How? With all long-suffering and doctrine or truth. Kaya, ibig sabihin, huwag ka mapagod, huwag ka magsawa, Sister Vilma, tayong lahat, mga magulang dito, dahil kawawa sila pagka nagsawa tayo, magpaalala. Kawawa sila. Amen? Sumaway, sumuwata. Anong ibig sabihin sumuwata? Another word for sumuwata, mayroon ba mas mababaw na Tagalog dyan? Ibig sabihin, no, palalahanan, parang gano'n. Oy, mali yan. Pigilan. Sabihin, oy, mali ang ginagawa mo. Tigil mo yan. Then, sumuway ka. I-rebuke mo. Sumaway. Then, matapos mong sawayin, pangaralan mo. Kasi, saway ka lang saway. Oy, wag mo hipuin yan. Bakit? Wag mo gagawin yan. Bakit? Tayo magaling ang tasikalin. Bad yan. Bakit? Dapat sasagutin mo bakit. Kaya nga, sinabi ng Bible, reprove, sabi mo mali, i-rebuke mo, then turuan mo. Turuan mo na lang tama. Can we say amen? Para kompleto. So, ang message for this morning ay pamagat na the balanced Christian life. Ang balansadong Kristiyanong pamumuhay. Kaya going back to 2 Timothy chapter 4 verse 2, when we say reprove, rebuke, exhort, or sumuwata, sumaway, at mangaral, makikita natin yung balansado. Hindi yung one-sided, hindi yung puros galit na lamang. Hindi yung puros pigil na lang. Pigil, para bagang keep up the grass. Diba? Bakit? Sa matanda, medyo alam na natin yon. Pero sa kambing, sa kalabaw, bakit mo kami pipigilan dyan? Pagkain namin yung damo. Diba? At lalo sa bata, hindi nila alam yon. Kaya nga, merong exhort, tuturuan. So kung titimbangin natin yung reprove, rebuke, exhort, ito po ay nagsasabi sa atin ng tamang o proper balance o balansado. Input na po sa kaisipan ng bawat mga manampalataya o Kristiyano na pagka sinabing Kristiyano ka manampalataya, dapat nagbabasa ka ng Bible. Amen. Amen. At hindi lang nagbabasa ng Bible, pinag-aaralan mo ang Bible. Kasi paano ka tatawaging Kristiyano kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Kaya nga sa mga Berean, tinawag doon, binanggit una ang Christian, it is because they study the Bible. Kung hindi po nag-aaral ng Biblia ang mga Bereans, going back sa Book of Acts, hindi po sila tinawag na Christian. But, lahat magsabing but, kung ikaw ay 90%
ay puros basa lamang at yung rest ay action or spiritual deeds, masasabi mo bang balansadong Kristiyano ka? 90% puros basa. Puros basa, puros aral. But 10% lamang ay spiritual acts or matters. Tama ba yun? O balik na rin natin. 10% basa, aral. Then 90% serbisyong spiritual. Normal ba yun? So, in the first place, paano mo malaman na tama yung ginagawa? Kung 10% lang ay dinidevote mo sa pagbabasa ng Bible. Para bagang yung tula ba yun, narinig natin, regarding si Jack, all work and no play makes Jack dull. But all play, no work, si Jack? Bam. Kaya hindi balansado. Tulog ka ng tulog, walang kain, maging normal ka bang tao? O kain ka ng kain, walang tulog, normal ka ba? O trabaho ka ng trabaho, walang kain, normal ka ba? At kain ka ng kain, walang trabaho, normal ka ba? So, nagtayo po tayo ng pundasyon this morning para maunawaan natin, mahalaga sa isang Kristiyano ang maging balansado. Sino po rito ang nakasakay na ng bangka at nagsagwan? Pwede ka ba magsagwan sa isang side lang? Pwede ba? Kasi kung isang side ka lang magsagwan, ano mangyayari sa bangka mo? Ikot-ikot lang yan. Tama ba ako? Ikot ka lang. Hindi aabante. Pero kung kalawat kanan ang pagsasagwan, may pupuntahan ka. Can we say amen? Can we say amen? Ganon din po kapatid sa makina ng sasakyan. So nauunawaan nyo para ang sasakyan ay umandar, kinakailangan may diesel o gasolina ang makina. At ano pa kailangan ng makina? Hangin. Kaya nga may intake, tas may air filter. Hindi pwedeng hindi ka magbibigay ng hangin sa makina. Dahil anong i-compress yung hangin para tumakbo? Pero kulang pa rin. Hindi pwede may gasolina ka, diesel at hangin. Ano pang kailangan ng makina? Pwede yun. Pero isa pang importante. Pwede rin yun. Pero pinaka-importante, kuryente. Of course, yun ang magbibigay, battery. Dahil, papaano mag-uumpisang umikot yung makina kung walang magbibigay spark? Diba? So, kailangan electricity. Kailangan, kaya nga may spark plug dun eh. Sa diesel ba, anong ba doon? Paano ba nag-aapoy yung loob nun? Paano bang ha? Gasolina, starter. Pero walang starter ang diesel, no? Heater. So, kailangan pa rin kuryente. Kailangan hangin at kailangan diesel at gasolina para ang makina ng isang sasakyan ay tumakbo. So, kailangan ang balance. Kailangan ang balance. Mga kapatid, pagdating sa serbisyo sa spiritual, importante na balansado yung pagbibigay mo at pagtatanggap. Wag pa natin pag-usapan ng pera. Sa Christian service, there must be balance in doing things for others and letting others do things for you. Kumbaga, give and take. Take and give.
Ayon sa 1 Corinthians 11:23, for I have received of the Lord. So, merong natanggap siya. So, anong ginawa niya sa tinanggap niya? Sinarili niya ba yon? Inari niya lang ba na kanya yon? So, meron siyang na-receive. So, anong ginawa ni Pablo? Yung thing which he have received from God, ibinigay niya rin. So, merong pag-take at pag-give. Hindi pa pwede kapatid makinig na lang. Oh, come on. Hindi pa pwede kapatid makinig ka lang makinig, tumanggap ka lang tumanggap, meron lang magpe-pray sa'yo na magpe-pray sa'yo, meron magpa-fasting at magpa-fasting sa'yo, at ikaw naman ay ayaw mo naman kung anong na tinanggap mo ay ibigay mo. Hindi po balansado yun. Kaya nga yun ang sinabi ni Pablo, the things that I have received from God ay ibinigay ko sa'yo. Ibinigay ko sa inyo. So pagpalagay natin, give and give and give ka. Hindi ka kaya mauubusan? Give ka lang give. Turo ka lang turo. Pray ka lang pray. Fasting ka lang fasting for others. Sa palagay mo kaya, hindi ka matutuyuan yan? Sa palagay mo kaya, hindi ka manghihina? Last Friday, kasi Monday medyo masama ng pakiramdam ko. Then nag-usap kaming tripina, mag-exercise tayo. So medyo mabigat yung exercise namin, ginawa namin 3. So naramdaman ko, lumalakas na ako. Pagdating ng Biyernes, hapon, may binisita kami, 2 mag-asawa, na malaki na itulong sa church ang mag-asawang Barnell. Hindi lang namin nakausap yung lalaki, kasi nga, yung time na yon, doon lang siya nakatulog. So sabi ni Sister Elma, wag na natin gisingin dahil magdabag gising. May edad na kasi 75 o 77. So nandun din yung presbyter namin. Then sabi ng presbyter ko, ikaw mag-pray. So ako nag-pray. Alam niyo, pag uwi ko, sabi ko, ba't ganito naramdaman ko? Parang ang hina ng katawan ko. Tapos luha ko ng luha. Tapos hindi ko malaman. Parang ang hina. Ano ba kailangang kainin ko? Biglang nanghina, biglang naglobat. So ito ang resulta kung bigay ka lang bigay. Magmamalasakit ka lang magmamalasakit. Hayo ka lang hayo. Turo ka lang turo. Pray ka lang pray for others. Lay hands. Praise God. Kapatid, ginagampanan mo tungkulin mo. Concern ka. Pero isipin mo, kailangan mo rin tumanggap. Kailangan mo rin lumapit sa paanan ng Diyos. Kailangan mo rin, kapatid, makinig ng mga pangangaral. Kailangan mo rin umattend ng mga gawain. Kailangan mo rin may mag-lay hands sa'yo. Kailangan mo rin makinig. Hindi pa pwede, salita ka lang salita. So, bigay ka lang bigay. Bigay ka lang bigay. At wala ka namang natatanggap. Baliktarin natin. Tanggap ka ng tanggap. Tanggap ka ng tanggap. Wala ka namang binibigay. Ano mangyayari sa'yo? Lalakas ka kaya niyan? Wala akong gustong i-offend. Pero ang tanong ko sa inyo, ito lang simple. Halika. Kain ka lang kain. Pangalan pala nito? Kalimut, Rolly. O si Rolly, kain lang kain. Kain lang kain. Hindi nag-e-exercise. Hindi nag-e-exercise. Hindi nagtatrabaho. Hindi kumikilos. Dalakas kaya si Rolly? Naramdaman mo yung panghihinang katawan mo dahil wala ang ginagawa. Hindi nga, totoo. Walang bulahan. Ha? Walang nakakapanghihina. O tulog ka lang tulog. Kain, tulog. Wala ang ginagawa. Manghihina ka ba rin?
Tama. Sino nang sabing totoo? Yung sinasabi ko, tasang kamay. Dali natin sa spiritual. Dali natin sa spiritual. Pero bago spiritual, di ba nasabi ko sa inyo na ang kagalingan ng katawan ay nasa dugo? Nakita nyo kapatid, pag may sakit kayo kadalasan, ano yung papates? Dugo. Kasi doon nila malalaman kung anong problema mo. So meaning to say kapatid, pagka maganda ang daloy ng dugo mo, umiikot. Lahat ng veins mo ay buhay. So ibig sabihin ang blood mo ay nakaka-circulate at naabot niya lahat ng cells ng body mo. Mas madali gumaling sa karamdaman. Pero may sakit ka, sister. Anong pangalan, kapatid ni Senny? Beth? Ihiga mo lang. Sakit ulo ko, sakit tiyan ko, sakit ipin ko, higa mo lang, wala ang gagawin. Sipon ako, ubo ako, higa ka lang, wala ang gagawin. Hindi ka naglalakad, hindi ka nagpapapawis. Sa palagay nyo, magandang ikot ang dugo mo. So kung hindi magandang dugo mo, bibilis kaya ang paggaling mo? Hindi. Kahit kain ka lang kain. Kahit kain ka lang kain. Pagpalagay natin, ang dugo mo, nakuha na yung lahat ng sustansya kailangan, hindi niya naaabot ang lahat ng sulok ng katawan mo. Dahil may mga maugat na patay na, dahil hindi ka na kumikilos. Sa palagay mo, kaya gagaling ka kaagad. Noon, kapatid, ang sabi ng doktor, pagka may sakit ka, higa mo lang yan, magpahinga. Ngayon, matalino ng mga doktor. Kaya pagka cesarean ka o bagong panganak o ano man, itayo mo na, ilakad mo na yan. Kasi ngayon, naniniwala mga doktor, mas mabilis gumaling ang tao pagka kumikilos. Gumagalaw. Pero kung higa ka lang ng higa, matagal mawala ang karamdaman. Bakit? Dahil nasa dugo ang kagalingan mo. Pagka maganda, kaya kita nyo mga may reflexology, ginigising nila, inaalis nila yung mga bara-bara sa ugat para pumasok na yung dugo. At umikot na, tama ba sinasabi ko, Lina? Para pumasok na yung dugo, dahil nasa dugo ang kagalingan. Ang nagagawa lang reflex, ginigising na yung ugat mo, tinatanggal yung mga tubig-tubig dyan, basa-basa o lamig. Dahil bumabara yun. Pero ang magpapagaling talaga sa'yo ay hindi yung reflex mismo, kundi yung dugo na makakapasok na doon sa mga barado. Now, tanggap ka ng tanggap. Spiritual na tayo, ha? Kinig ka ng kinig ng message. Altar calling ka ng altar calling. Ito namang kapatiran, because they were trained at inabot sila ni Lord, very compassionate sila sa'yo. Linelehens ka. Oh, sister, sige. Bisa, inuyog-yug ka na eh. Speaking tongues, pero kahit, alam nyo, kahit linggo-linggo ka mapuspos dito. Pero yung tinanggap mo, hindi mo nang sinishare sa iba. Nakita nyo, kami mga may edad na rito, kami mga matatagal na rito, kami mga leaders dito, ang dami namin problema. Hindi siya ang dahilan. Hindi rin siya ang dahilan. Basta marami akong problema. Dahil bakit tumatagal pa kami? Dahil yung tinatanggap namin, binibigay din namin. Binibigay din namin. Yan kaya ang dahilan kung bakit marami nagbabackslide. Yan bang dahilan kung bakit marami nanghihina ang mga Kristiyano? Yan bang dahilan kung bakit marami maiinit biglang ng lamig? It is because they stop to share what they have received. Then makikita mo ang prayer request nila, Lord, spiritual kalakasan. Paano ka makatanggap ng spiritual kalakasan? Tanggap ka ng tanggap, wala kang binibigay. O bigay ka ng bigay, wala kang tinatanggap dahil hindi ka maatimang Bible study. Hindi ka nagpa-participate, wala kang ministry.
Hello? Bakit tinawag na Dead Sea ang Dead Sea? Sino nakabasa yung information regarding yung Dead Sea? Ha? Wala kasing outlet, puros inlet. Tama ako, Alice Dixon? Nandito si Alice Dixon, ha? Praise God, dinalaw tayo ni Alice Dixon. Minsan, medyo magbe-babe tayo. May mga artista minsan dumarating dito sa atin. Okay, listen. Wala na yun. Okay. Nagloko na yung projector natin. Alam ko may hinihipo naman si Lord eh. Kinig. Ang Dead Sea, kaya tinawag na patay yun, at wala na halos living forms doon, or living things, dahil nga, lahat ng mga ilog mula sa Middle East, halos lahat, papunta sa Kanya. So, lahat ng dumi mula sa iba-ibang bansa, paligid ng Red Sea, papunta sa Kanya. Pero wala siyang palabas. Kaya tanggap siya ng tanggap, Brother Alvin. At wala siyang binibigay palabas. Ano mangyayari sa mga imbak na dumi, imbak na basura? Wala. Kaya siya tinawag na Red Sea. So, walang balance. Kung gusto mo maging balansadong Kristiyano, magbigay ka at tumanggap. Tumanggap ka at magbigay. Huwag ka lang maging benchwarmer, kapatid. Huwag ka lang tagapakinig at huwag ka lang tanggap ng tanggap, kapatid. Kinakailangan magbigay, tumanggap, magbigay. Kung gusto mo, maging matibay kang Kristiyano. Lahat magsabing amen. Dahil natin sa pera. Sinong gustong usaping pera rito? Si Asil lang ang sa ano. Iba hindi totoo. Iba plastic. Sinong gustong usaping pera? Taas ang kamay. Sinong gustong yumaman dito? Taas ang kamay. Sinong gustong maging blessed? Taas ang kamay. Alam niyo sa Kristiyano, mas piliin niyo yung blessed. Kasi yung kayamanan, nakatukoy lang yan sa mga financial material. Pero ang blessed, lahat yan. Spiritual, financial, material. Kaya ang Kristiyano, we are blessed. We are not rich, we are not poor, but we are blessed. Amen. Now, usaping finances. Kung tayo ay tatanggap lamang ng pera at wala tayong ibibigay, anong tawag dyan? Selfish. At mamamatay kang malungkot. Sino rito nakabasa ng Silas Warner? Yung high school ako, yun ang pinabasa sa amin sa literature. Napaka-stingy, napaka-covetous. Wala siyang pakialam sa iba. Basta gusto niya tanggap ng tanggap. Wala siyang pakialam kung mayroon siya naloloko. Importante, yumaman lang siya, yumaman. Kaya naging miserable ang buhay niya. Walang taong sasaya pagkatanggap lang siya ng tanggap at hindi marunong magbigay. Tama po ba? Hello? Tama po ba? Utos ng Diyos na magbigay ka. Kaya nga, give. Give, and it shall be given unto you. Amen? Pansinin nyo. Mag-withdraw kayo na mag-withdraw sa ATM nyo. Sino may ATM dito? Taas ang kamay. Anong password nyo? Mga vice, hello? Hindi mo maiisahan. Pahawak nyo lang minsan sa akin. Hawakan lang naman Withdraw kayo ng withdraw. Ano mangyayari sa account nyo? Boss. Kapatid, pagdating sa finances, huwag ka lang magaling tumanggap. Dapat magaling ka rin magbigay. Alam nyo kung bakit? Ang sabi ng Bible,
kung anong panukat ang ginagamit mo sa pagbibigay. Yun din ang panukat ng gagamitin sa'yo ng Diyos na ibabalik sa'yo. Walang sisin. Pagpalagay natin, 1 litro lang ang ibibigay mo ng pera. Sa palagay mo kaya 1 galon ng pera ang babalik sa'yo? No. Hindi pwede labagin ng Diyos ang kanyang salita. Kung ano ang ibibigay mo, kung ikaw ay barya ka lang, huwag ka mag-expect papel-papel. Kung ikaw naman ay papel, pero hanggang 20 ka lamang, huwag ka mag-expect libo-libo. Dahil kung anong panukat ang gagamitin mo, yan din ang panukat na gagamitin sa iyo ng ating Pang-Diyos. At lalo, kapatid, kung sa gawain ka ng Diyos nagbibigay, ang Diyos na mayaman sa lahat ng bagay, na sa Kanya lahat ay nanggaling, ay ipagpapalain ka lubos, at hindi lang lubos, again and again and again. Dahil aanin mo ang blessing kung one time. Kumita ka ng 1 million, may 1 buwan lang. Next year, wala na. Second year, wala na. Third year, wala na. Fourth year, wala na. Sino sa atin dito, ang dami na tinanggap, pero purs ipon lang at walang binigay? Give, and ye shall receive. Pag-usapan natin sa pakikinig. Importante rin na mayroong balance sa pakikinig. Sa James 1:22, ang sabi po diyan, wala na pala, no? But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Doers and hearers. So pinagsama yung pakikinig at ang pagsasagawa. Hindi nyo ba, kapatid, na pag-iisipan kung bakit ang tao ay merong 2 tenga at 1 bibig? Sino rito nakapag-isip nun? Wala talaga? Ikaw, Gilbert, bakit ang tao 2 ang tenga at 1 ang bibig? Sige nga, 1 minute, Gilbert, explain mo. Tama yan. Kasi maaaring nanggagaling dito, no? Nanggaling dito. Salamat, Brother Gilbert. Sino rito may kasama sa bahay na mas gusto niya magsalita kaysa makinig? Sino? Tas kamay. Ungol yan. Mas gusto magsalita kaysa makinig. Sana 2 na bibig binigay sa iyo, no? At 1 tenga. Ibig sabihin, kapatid, mas 2 beses ka makinig kaysa yung magsalita. Hear more, talk less. Lahat magsabi amen. Kung tayo ay nakikinig at walang do, normal ka kaya? Marami ba kayong kilala, kapatid? Ang dami ng tinapos, dami ng pinag-aralan, dami ng pakinggan, pero wala pa rin trabaho. Ang daming ganyan, kapatid. Aral lang na aral, kinig lang ng kinig, pero walang gawa. Importante, kapatid, para maiwasan ang problem, we must learn to listen and we must learn to act. Pakinggan mo magagandang bagay, gawin mo kaagad yan. Hindi pwede makinig ka lang makinig at wala ang ginagawa. Okay, makinig kayo mabuti. It takes a lifetime para mapag-aralan ang salita ng Diyos at maunawaan. At ang tao, kapatid, may level ng faith. Hindi mo kaagad-agad mabilis yan. Kaya nga importante, kung anong tinuro sa iyo itong umagang ito, sumunod ka na kagad. Kung anong napakinggan mo sa umagang ito,
i-apply mo kaagad. Dahil next week, may madadagdag naman bagong aral. Even naman, ito, teacher, ang kapatid ni ano. Anong na-observe mo sa estudyante na hindi ka agad ina-absorb yung tinuturuan mo? At hindi ka agad na-apply. Di ba, darating ang time, maiipon na lahat ng itinuturo mo na hindi na nila alam kung papaano? Di ba mas mabilis lalo sa mathematics? First lesson pa lang, i-master mo na. Let's sumunod nun, nakadepende yan sa first lesson. Pag first lesson pa lang hindi mo nakuha, yung second lesson, hindi mo na talaga makukuha yon. Hindi mo na talaga maiintindihan yon. Ganon din sa evangelism, kayo yun ang instruction kay Janet. Yung umpisa pa lang, i-master na natin dahil marami pa tayong kasunod na program. Kung sa umpisa pa lang, nahihirapan na tayong gawin yan, ano pa kayong sumunod? Ganon din sa Word of God. Kung hindi ka agad susunod sa pinakikinggan mo ngayon, paano pa masusunod at maunawan, masumunod ng mga utos ng Diyos? Kaya nga ang Bible na ay nagsabi sa atin, now is a day of salvation. Dahil habang pinapostpone mo, pinatatagal mong pagsunod mo, it will become more difficult for you to obey the Word of God. Hello? Hello? Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo dyan? Lahat magsabing, thank you, Jesus. Mga kapatid, ano sa palagay nyo? Kaya marami na rin sa atin may masasakyan dito, no? Single, 4 na gulong. Sabi ng mekaniko sa'yo, ito ang sira. O narinig mo, pero wala anong gagawin, maayos o yung sasakyan. Nagpunta ka ng doktor, sasabi ng doktor, ito ang problema mo. Wala ka namang aksyon. May bubuti ba sa kalusugan mo? Di ba wala? Ganon din po sa Word of God. Makikinig ka lang makikinig. Wala ka namang ina-action sa sarili mo. Sa palagay mo kaya hindi ka magkakaroon ng problema? Yes, at palaki ng palakihan. Hanggang hindi ka kaagad nag-start na mag-obey sa salita ng ating Pangdiyos. Now, pag-aralan natin ang salvation. Anong topic natin this morning? Balanced Christian life. Importante ba ang water baptism? Ano ang nagagawa ng baptismo sa tubig sa Panginoon Jesus Christ? It cleanses us of our sin. Pinapatay, kapatid, yung makasalanan na tao na sa loob natin. Pero ang tanong ko sa inyo, sapat ba na mabaptize lang tayo sa tubig sa Panginoon Jesus Christ? Hindi. Kulang yan. Now, ang tanong ko sa inyo, next, ang communion, mahalaga ba yan? Yes, dahil sabi ng Bible, pagka ginagawa mo yan, you are putting in remembrance yung napakagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin, na siya ay nagkatawang tao, binigay niya kanyang buhay, namatay siya para sa atin. Ang pagko-communion ay pagbibigay galang sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, sapat na ba yun? Nabaptize na ako, okay na ako, Christian na ako, pupunta na ako ng langit. Nagko-communion naman ako, nagsasantasina ako, pupunta na ako ng langit. Ang tanong ko sa inyo, balansado ba yan? Is it enough? Tumanggap tayo ng Holy Ghost. At ang sabi ng Bible, ang Holy Ghost ay magpapaalala sa iyo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Again, ang tanong ko sa inyo, sapat na ba yun? Marami na ako nakitang tumanggap ng Holy Ghost. Pero marami na rin sa kanila ay wala na rin at namumuhay sa kasalanan. It's not enough. Hello? It's not enough. Hindi sapat ang water baptism lamang. In Jesus' name. Hindi sapat ang communion lamang. Hindi sapat mabaptize ka ng Holy Ghost lamang. Kinakailangan marami ka pang idadagdag dyan. Pag-usapan natin ang tahanan. Sino rito ang sweet na sweet sa pagmamahalan?
Sinong gustong pag-usapan natin ang pamilya ngayon? Importante rin balansado. So para magkaroon ng balance sa family at maging normal yung family na yan at maging heaven-bound ang pamilya niyan, importante kapatid ang tatay. Hello mga tatay dyan. Hindi kayo tanggap lamang ng tanggap ng sermon, ng utos. At baka may mga tatay dito, imbes babae ang may pasa sa mabinti, ang mga tatay may pasa sa binti at braso. Dahil ang mga asawang babae magaling kung saan sumuntok para tago. Naku, may nag-i-amen. Mukhang may nabubugbog nga rito. Saan ba ang pasaan nyo? Pero anong sabi kapatid ng lipunan? Equal rights. Kung yun po ang plano ng Diyos, di sana sabay lumabas ang babae at lalaki. Mga nanay dito, hindi po namin minamaliit ang mga asawang babae. Kailangan po namin ng mga asawang lalaki yan. Siguro asawa kong babae, kung wala yan, matagal na ako tumigil sa ministries. Totoo lang yan. Kumbaga siya nagko-complete sa akin. Siya nagko-complete sa akin. He makes me complete. Pag wala siya, incomplete na ako. So ano pang saysay na mabuhay ako? Alam nyo ba prayer ko? Lord, sabay mo kami kunin. Yun ang prayer ko talaga. Sabay mo kami kunin. Mahirap maiwan. Di ba Nelson? Lalo pagka talagang grabe ang pag-ibig nyo. Mahirap maiwan. So, hindi po plinano ng Diyos na maghari-harian sa bahay ay babae. Hello, mga babae. Dahil kung plinano ng Diyos ang babae ay maghari-harian, di sana kayo ang ginawa ng Diyos una at kami ang lumabas sa inyong mga, ano tawag dito? Tadyang. Wag mong baliktarin. Kalaban mo ang Diyos, babae. Wag ka magtapang-tapangan. Alam mo naman talaga kung bumigay na asawa mo, baka isang suntok lang sa'yo, patay ka. Wag mo abusuhin ang babaeng lalaki. Hello? Tama ba sinasabi ko? Wag. Lahat ng tao merong hangganan yan. May limitasyon kami. Hindi pwede habang buhay na lang mga papa-under kami. Darating ang time, pipiglas din mga kamay namin, bagamat ayaw namin. Pero mahirap naman masyado kami inaabuso. Hello? Pero mahirap din man kasi kung may mga tatay ayaw magpakatatay, kaya napipilitan ang nanay ang magdesisyon. Yun din ang problema kasi. Tama ba ako, kapatid? Tama ba ako? Tama ba ako? Di sana tatay nagpalda ka na lang. Takot ka pala sa anak mo eh. Sana nagpalda ka na lang. At ikaw naglalaba. Ikaw nagpa-plancha. At ang asawang mong babae ang nagkukuyakoy. Hello? Hello? Ang babae, helpmeet yan. You compliment the men. Hindi mo aanderin. Kung nagkataon, kapatid, kung nagkataon, mas mataas ang pinag-aralan ng babae, huwag mong gawin yan din lisensya na iismulin mo ang asawa mong lalaki. Kaya nga meron sinabi sa Bible, submission, obedience. Kahit ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang pinakamagaling gumawa ng pera, huwag mong gawing lisensya yan na gawin parang utusan ang lalaki. O asawa, yung panty ko, pakilaba. Wag. Alam mo, matutuwa ka ang Diyos sa'yo at ibe-bless ka pa ng pang Diyos na bagamat ikaw ang gumagawa ang pera, ikaw magaling magdiskarte, and yet, pagdating sa bahay, you submit to your husband. Di ba magandang relasyon yan? Di po ba masayang relasyon yan? Di ba yan ang uri ng relasyon na dapat makita ng mga anak natin? Para lumaking normal ang mga anak natin, para maging maganda rin ang takbo ng kanilang buhay. Amen po ba, kapatid? Now, tignan natin sa mga bata.
Ang tahanan ay magpapangsyon lamang ng tama pagkabalansado ang anak. Meron mga tahanan, at sana wala rito, na napaka-imbalance ng tahanan dahil ang nagbibigay ng utos at gumagawa ng batas ay ang mga anak. Anak, yung bang gusto mong kulay? Ay, anak, yung bang gusto mong style? Di ba ang ganda kahit na ang anak na lang ang kumikita? Darating kasi time na yan ang anak na lang ang kumikita. Dahil may edad na mga asawa, mga magulang. Di ba magiging more blessed ka kung makita pa rin ng Diyos, bagamat ikaw na ang nagbibigay ng pera sa tahanan, ikaw pa rin ay sumusunod sa magulang. Daddy, Mommy, ano bang gusto nyong kulay sa pintura? Daddy, Mommy, ano bang gusto nyong set? Daddy, Mommy, ano bang gusto nyong kulay ng rep? Daddy, Mommy, ano bang gusto nyong klaseng sasakyan kulay? Di ba? Lalo kang be-blessed ni Lord. Dahil you are submitting sa parents mo. Mga magulang, wag na dumating sa buhay nyo na ang gumagawa ng batas ay anak. O, Daddy, alas 7, dapat nasa bahay ka na, ha? Mami, ha, dapat alas 6 pa lang gising ka na, ha? Dahil 6:30 aalis ako, Mami, ha? Hindi pa pwede malate ako, ha? Bigat, no? Ang anak ang gumagawa ng batas. Pag-usapan natin ang marriage. Lahat magsabing marriage. Ang marriage, yan po, ay isang institution na ang Diyos mismo ang nag-create. He made men and women. At plinano ng Diyos na ang lalaki ay hindi mag-isa. Napakasagrado niyan. Napaka-importante niyan. Kaya napakaganda, kapatid, pagka ikakasal ka, sa dambana ng Diyos ka nakaharap. Hindi sa batas ng tao ka nakaharap. Tama po ba, kapatid? Kaya huwag kayo magmadali. Pinaplano ang kasal. Maganda, pastor ang magkakasal. Can we say amen? Can we say amen? Sinong gusto rito, pastor, ang magkakasal sa inyo? Praise God. Tay, may asawa ka na. Hindi, pwede yung renewal of vows. Halimbawa, 50 years, 25 years. Maganda, kapatid, kung sa mga hindi nakaranas ang kasal sa simbahan. Kung gusto nyo, lalong gumanda ang samahan nyo, papayag ako na yun. Ikakasal ko kayo rito. Renewal of vows. Makinig muna kayo. Carried away kayo eh. Alam nyo ba, kapatid, ngayon, parang ang kasal hindi na sagrado. At malungkot, mga maraming pamilya, magulang, hindi masyado malawak ang vision nila. Lalong pagka dumadating na ang problema. Dahil nga sa sama ng paligid, there are times, lalo kung hindi kagad natin nalapit kay Lord o kaya ang magulang medyo malamig sa pang Diyos, meron mga anak na didisgrasya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, didisgrasya na. Nabubuntis. May mga magulang, ito naging desisyon. And I thank God sa tibay na binibigay ni Lord sa akin. Anak, nakakahiya ang apelyido natin. Malaman ng kapitbahay, lumalaki tiyan mo. Minsan, ganun, di ba? Para mapagtakpang kahiyan, ang solusyon parati kasal. Although minsan maganda counseling ito eh. Pero hindi lang ako magdidetalya. Nawa, wag parati ganun. Pag-isipan niyo mabuti. Dahil baka mas lalong mapapasama ang apelyido mo. Kung dumating ang time, after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, iiwanan din yan. Dahil panibagong lalaki na naman o panibagong babae na naman. Di ba mas nakakaya sa apelyido yan? E paano kung pangatlo na, pang-apat, pang-5? Hello? 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 Totoo ba yung sinasabi ko? Hindi parati kasal ang solusyon sa bawat problema. Kaya maganda kakausapin nyo rin, pastor, para mas mapaliwanag sa inyo ng mabuti.
Mga kapatid, hindi ako magtatagal. Sino rito nagmamalasakit na magkaroon ng balance sa buhay? Ang sabi sa Deuteronomy 6:4-5, sinong kabisado dyan? Sino mapag-recite ng Deuteronomy 6:4-5? Bibigyan ko lang 100 pesos. Walang kodigo. Sino rito? Yung unang tatayo. Deuteronomy 6:4-5. Sayang. Wala na? Isa na lang. Talagang hindi para sa itong 100. Para sa akin to. Wala na? Okay. Now listen, importante to. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Importante yan. Isa lang. Wag dapat tayo magsamba sa maraming Diyos. So after knowing that there is one Lord, anong gagawin mo? Ang sabi ng Bible, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Pansinin ninyo with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Kanina, I came across itong commentary. Ang sabi rito, all of your heart, which is in Hebrew ay levav, sa soul naman ay napish, hindi po ito, it doesn't refer to separate components of the human person. Rather, the terms overlap in meaning, conveying the eternal life, disposition, emotions, and intellect. Might is not a noun in Hebrew, dahil ang Old Testament sinulat po sa Hebrew yan, but an adverb meaning exceedingly. Yung pala ibig sabihin might, exceedingly. This description of love of Yahweh or God thus implies totality. Totality ng heart mo, totality ng soul mo, totality ng might mo. Yahweh is undivided. Dahil siya ay undivided, hindi po pwedeng hatiin ang Diyos. And alone worthy of worship. So the Israelite must have undivided loyalty to Him. Naunawain natin ito na mabuti. Anong topic natin ngayon? Balance. Sa palagay mo kaya magiging balansado ka kung mamahalin mo lang Diyos sa pamagitan ng puso mo? Sa palagay mo magiging balansado ka kapatid kung mamahalin mo lang Diyos with all your soul? Sa palagay mo kaya magiging balansado kang Kristiyano at maging magandang relasyon mo sa Diyos kung mamahalin mo lang ang Diyos with all your might? Walang balance doon. And let God talk to you this morning. Bakit kaya ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lang pwedeng puso? Dahil una si Jeremiah, nagsabi, ang puso ay mandaraya. Manlilin lang. Ilan na ang kilala nating kapatid dahil lang sa awa, sa problema, nagkakwentuhan, nagka-inlove, nagsama, later on nagkaiwanan. So yung pag-ibig nila sa isa't isa ay mababa ang pundasyon dahil nagmahal lang sila with their heart. Nawala ang soul. Nawala ang might. Ay, parehas pala kayo. Sa totoo lang kapatid, ako sa una na-inlove ako sa asawa ko dahil parehas kami nagkaroon problema sa family. Parehas din kami nag-isip na magpakamatay. So narinig ko yung kwento niya at yung hindi magandang takbo sa pamilya nila, nahulog ng loob ko. Mababaw na pag-ibig yun, pundasyon ng pag-ibig. Salamat na lang kapatid, pinulot ako ng Pang-Diyos. Then may time, munti ko na rin iniwan ng pamilya ko. Si Lord lang gumawa ng paraan, kaya bumalik ako. Dahil umalis na ako eh. Why? Dahil mali eh. Puso lang ang ginamit.
At hanggang ngayon, kapatid, maraming tao nabibiktima ng maling pag-ibig. Think about this. Paano ka bibigyan ng Diyos ng tamang pag-ibig para sa'yo? Kung sa Diyos nga, mali din ang pag-ibig mo. Dahil ang pag-ibig mo sa Diyos ay puso mo lamang. Bakit kaya wala doon sa Deuteronomy 6:5 kahulyo na mamahalin mo ang Diyos ang buong mong espiritu? Hindi ba kayo nag-isip nun? We're talking about balanced Christian life. Balanced family. Wala ba sa inyo nakapag-isip? Bakit wala doon yung espiritu? Dahil you cannot love God with all your spirit. It is because yung espiritu na yan ay galing sa Kanya. At yan ay nagbibigay hininga sa'yo. At pagka namatay ka, ang espiritu ay hihiwalay din sa'yo at babalik sa Kanya. Kaya you cannot love God with things that comes from Him mismo na yun ang nagbigay ng buhay sa'yo. At kaya din hindi mo siya pwedeng mahalin with all your spirit is because ang spirit, pagka binigay sa'yo, it means ownership. Siya na nagmamay-ari sa'yo. So doon pa lang mauunawaan mo yung spirito talaga ay hindi talaga part mo yan. Unlike yung soul and yung heart, part mo talaga yon. At yung might, dahil galing sa iyo yon, pero spirit galing sa Diyos yan. Now, ano yung soul? Ito yung soul, ito yung eternal. Ito yung emotions mo. Ito yung way para makalapit ka sa Diyos. Nandyan yung mga moral things. So how can you love God with all your soul kung wala kang alam sa salita ng Diyos? You do not know what is immoral and what is moral. Hindi mo ba alam, ang pupunta ng langit ay hindi yung espiritu mo, dahil sa Diyos mismo yon. Ang pupunta sa langit ay hindi rin yung puso mo, maiiwan yan. Kaya hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos ang bumulang puso, dahil maiiwan yan. Ang makakasama lang ng Diyos ay yung kaluluwa mo. At yun ang eternal. Ang soul. Yan ang pupunta sa langit. At please listen na mabuti. At yan ang pupunta sa impyerno. Kaya you cannot love God and please Him kung mamahalin mo rin lang siya sa pamamagitan ng puso mo. Dahil mabubulok yan, maiiwan yan. Kaya hindi appreciated ni Lord yung pagmamahal na puso lang. Kaya nga sabi ng mga matatanda, anak, matanda na ako, pag umibig ka, wag lang puso utak. Ang utak kasama ng soul yan, nakakapag-iisip. Hello. Ang puso puros awa ito. Ang puso puros pakikisama ito. Ang puso puros sunod lang sa anong lang laman mo. Pero ang soul, ito'y medyo nag-iisip. Moral ba sa Diyos ito? Tama ba sa Diyos ito? Ano ang future namin ito? Kaya again, how can you expect God na bibigyan ka ng tamang relasyon kung mismo ang relasyon mo sa Diyos ay kulang dahil ang pag-ibig mo lang sa Kanya ay puso at wala yung soul. Now, Mike, yes, you may love God with all your heart. Yes, you might love God with all your soul. But still, that is imbalance. Dahil tatlo ang kailangan. At ang pangatlo ay ano? Might. Alam niyo ba yung might? When you love God with all your might, it speaks about what you have, what you own, what God has entrusted you. Talino ba yan? Wisdom ba yan? Pera man? O ano man yan? Gift man? Ang sabi ng Pang-Diyos. Another meaning of might is unreserved. Okay, whatever you have, whatever gift, whatever intelligence, whatever things you know, give it back to God. Mahalin mo siya ng buo. Huwag yung, ito lang ang bibigay ko sa Kanya. Kalahati ng talino ko, kalahating kalamang ko. Would it be fair to God pagdating sa trabaho, lahat ng talino mo, lahat ng galing mo, linalabas mo, porket binabayaran ka? Ngayon pagdating sa gawain ng Pang-Diyos, wala man lang makita kung may talino ka. Pero sa office, nag-excel ka.
Sa palagay mo kaya, matatanggap ni Lord yung totoong love? Ano ang love na balance? Ano ang love na balance? With all your heart, with all your soul, and with all your might. Bakit wala yung spirit? Naunawaan ba ninyo? Naunawaan ba ninyo? Naunawaan ba ninyo? Kapatid, itong narinig nyo sa umagang to ay tinuturuan kayo magkaroon ng balance. Balance sa bisyo, balance sa pamilya, kapatid, balance sa ng bagay. Ang tanong, gagawin mo ba? Lahat tayo rito gusto natin maging tama ang life natin. Tamang relasyon. Magiging tama lang yan pagka may balance. Tumayo tayong lahat,